makapangyarihang pagtuturo at gawa ni Jesus. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapakita ng pagsisimula ni Jesus ng kanyang ministeryo. Ang pagtuturo ni Jesus ay ibang-iba sa mga tradisyonal na mga guro ng relihiyon dahil ito ay sinasamahan ng makapangyarihang pagkilos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mga tao ay namangha sa kanilang nasaksihan at sa mga turo ni Jesus. Nakatagpo sila ng isang Jesus na makapangyarihan sa salita at sa gawa. At ang kanyang salita at ang kanyang gawa ay nagiging mga paanyaya sa kanila na maniwala sa kanya. Ang mga salita ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon. Mayroon din itong epekto sa mga nakikinig. Tulad halimbawa ng pagsasabi natin sa isang tao na mahal kita. Hindi ka lamang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong nararamdaman. Ang mas mahalaga ay matuklasan at maramdaman ng nakaririnig nito ang iyong pagmamahal, mga salitang tagos sa puso. Ang mga turo ni Jesus ay hindi lamang nagbibigay impormasyon, kundi pinaparanas niya ito sa kanila sa mga pagpapagaling ng kanyang ginagawa. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, napakalaki ng lakas at kapangyarihan ng salita ng Diyos bilang alalay at gabay ng Iglesia, lakas ng pananampalataya ng mga anak, pagkain ng kaluluwa, bukal na dalisay, at walang hanggang buhay kabanalan. Ang mga binyagan ay dapat dumulog sa banal na kasulatan. Inaanyayahan tayo ng ating inang simbahan na kilalanin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan o ang Biblia at ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na si Jesus mismo upang ito'y ating maging gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Pinalalakas nito ang ating pananampalataya, pinatitibay ang relasyon sa Diyos at kapwa. Sapagkat paulit-ulit na ikinukwento ng Diyos ang kanyang pagmamahal mula pa noon, hanggang sa pagpapadala niya ng kanyang anak na si Jesus, na hindi lamang nagtuturo sa salita, kundi ipinakita niya sa gawa na totoo ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang epekto ng iyong sariling mga salita sa mga nakaririnig nito? Nasasaktan ba sila o nakapagpapagaling? Nakapagbibigay ba ng bagong buhay at pag-asa? O nakapanghihina ng loob at nakakasira ng buhay?
Paano kaya natin maipapakita ang kapangyarihan ng salita sa mabuting paraan at magkaroon ng kredibilidad sa mundong laganap ang kasinungalingan at pagkakanulo? Una, magkaroon ng palabra di honor, na ang ibig sabihin ay pagtupad sa mga salitang binitiwan. Hindi natin namamalayan na unti-unting nawawala ang tiwala at kredibilidad natin tuwing hindi tayo tumutupad sa mga salitang ating binitiwan. Ikalawa, dapat na magtugma ang iyong sinasabi at ginagawa at hindi dapat pumapasok sa mga kompromiso. Sa pamamagitan nito, nahuhubog ang iyong paninindigan at nagkakaroon ng kapangyarihan ang iyong mga salita. Ikatlo, huwag mangiming magbigay ng papuri sa mga magandang nagawa ng iba at umiwas na makisali sa mga usapang makapapanira sa iba. Huwag magsinungaling at manindigan sa katotohanan.